Magandang araw mga kaalaman na hinog! Sa ating pag-edad, isa sa pinakamalaking kinatatakutan natin ay ang makalimutan natin ang mga pangalan ng ating mga anak, apo at maging ang mga mahahalagang alaala ng ating buhay. Ang tawag po natin dito ay pagkaulyanin o sa medical na termino ay dementia at Alzheimer's disease. Akala ng marami ang pagkalimot ay normal lang sa pagtanda at wala na tayong magagawa. Pero alam nyo ba na wala ding pinipili ang ganitong kondisyon kasi ang mga kinakain natin araw-araw ay may malaking epekto din sa kalusugan ng ating utak. At may mga pagkain pala na unti-unting sumisira sa ating memorya nang hindi natin namamalayan. Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin ang 10 pagkain na pwedeng magdulot ng pagkaulyanin. Aalamin natin kung ano ang mga dapat nating iwasan o bawasan para mapanatiling matalas ang ating isip hanggang sa ating pagtanda. Panguna sa ating listahan, mga processed meats, gaya ng hotdog, tocino at bacon. Paborito itong iulam sa umaga dahil mabilis lutuin. Ngunit ang mga karning ito ay dumaan sa matinding proseso at nilagyan ng napakaraming preservatives o kemikal para hindi agad masira. Ang mga kemikal na ito ay nagdudulot ng pamamaga sa ating katawan, pati na rin sa ating utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong madalas kumain ng processed meats ay may mas mataas na tsansa na lumiit ang bahagi ng utak na responsable sa ating memorya. Pangalawa sa ating listahan, margarine at mga pagkaing may trans fat. Noong araw, sikat na sikat ang pagpapahid ng margarine sa mainit na pandesal. Pero ingat po tayo dahil ang margarine ay gawa sa murang mantika na pinatigas. Ang tawag dito ay trans fat. Ang masamang mantikang ito ay namumuo at bumabara sa ating mga ugat, kaya nahihirapang dumaloy ang sariwang dugo at oxygen papunta sa ating utak. Kapag kulang sa dugo ang utak, unti-unting mamamatay ang ibang mga brain cells na nagdudulot ng mabilis na pagkalimot. Pangatlo sa ating listahan, mga soft drinks at matatamis na inumin. Lahat tayo ay nakaramdam na ng sarap at ginhawa kapag umiinom ng malamig na soft drinks o iced tea sa bote tuwing mainit ang panahon. Pero alam nyo ba na ang isang baso ng soft drinks ay minsan katumbas ng 7 hanggang 8 kutsara ng asukal? Ang sobrang taas ng asukal sa mga inuming ito ay hindi lang nakakadiabetes, kundi nakakasira rin ng isip. Ang sobrang asukal ay nagiging lason na sumisira sa mga ugat ng utak. Pinapahina nito ang kakayahan ng utak na matuto at mag-imbak ng mga bagong alaala. Imbis na matatamis na inumin, magtimpla na lamang ng sariwang kalamansi at lagyan ng kaunting pulot. O kaya ay uminom ng maraming tubig. Pang-apat sa ating listahan, mga chichirya o junk foods. Ang mga chichirya sa sari-sari store ay punong-puno ng alat, masamang mantika at artipisyal na pampalasa gaya ng vetchin o MSG, pero wala itong anumang bitamina para sa katawan. Kapag madalas itong meriendahin, lalo na habang nanonood ng TV, nakakaranas ang utak natin ng tinatawag na brain fog o yung pakiramdam na parang laging lutang, nahihirapang mag-focus at mahinang umintindi ng kausap. Dahil puro walang kwentang sangkap ang pumapasok sa katawan, nagugutong sa tamang nutrisyon ng ating isipan. Kung gusto ninyong magmerienda, pinakamaganda ang nilagang saging na saba, kamote o kaya ay nilagang mani na nagpapatalas pa ng isip. Panglima sa ating listahan, sobrang pag-inom ng alak. Hindi naman masama ang paminsan-minsang pag-inom ng kaunting alak tuwing may okasyon para makihalubilo. Pero ang araw-araw at pagpapakalasing sa alak ay literal na lumalason sa ating utak. Ang utak natin ay nangangailangan ng maraming tubig at ang alak ay mabilis na nagpapatuyo o nagdi-dehydrate dito. Ang sobrang alak ay mabilis na pumapatay sa mga brain cells natin at nagpapaliit ng mismong sukat ng ating utak kapag itinuloy-tuloy. Kaya pansinin nyo, ang mga taong laging lasing ay madalas makalimot sa nangyari kinagabihan o madalas mag-ulit-ulit ng kwento. Kapag ito ay nagpatuloy hanggang sa pagtanda, mabilis silang magiging ulyanin at manghihina ang pag-iisip. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po.
Maraming salamat po! Pang-anim sa ating listahan, laging pritong pagkain o deep fried foods. Karamihan sa mga fast food at mga karinderya ay laging prito ang ulam. Fried chicken, french fries at pritong baboy dahil mas matagal itong mapanis. Ang problema, ang ginagamit nilang mantika ay madalas inuulit-ulit kaya nasusunog na ito at nagkakaroon ng mga lason. Ang palaging pagkain ng prito na nakababad sa mantika ay nagiging sanhi ng matinding pamamaga sa mga ugat na dumadaloy papunta sa ulo at sa puso. Mas maigi pang ibalik natin ang nakagawian nating pagluluto ng mga matatanda gaya ng paglalaga, nilaga at tinola, pagsasabaw, sinigang o pag-iihaw para mas ligtas ang ating memorya. Pang-7 sa ating listahan, sobrang puting kanin at puting tinapay. Mga kahinog, lilinawin ko lang po na hindi po bawal ang kanin dahil kailangan natin ito para magkalakas araw-araw. Pero ang sobrang pagkain ng puting kanin, yung tipong 3 o 4 na bandehado at puting tinapay ay mabilis na nagiging asukal sa ating katawan. Kapag palaging mataas ang asukal natin sa dugo, nasisira ang mga pader ng ugat sa utak. Ang payo ng mga eksperto, kontrolin lang ang dami ng kanin o kaya ay haluan natin ng mga pagkaing mayaman sa hibla gaya ng gulay para hindi mabilis tumaas ang ating asukal. Pwede ring subukan ng brown rice o red rice dahil mas marami itong sustansya. Pang-8 sa ating listahan, mga sobrang aalat na pagkain gaya ng tuyo, daing at bagoong. Aaminin natin, masarap talaga ang tuyo, daing at bagoong kapag may kasamang mainit na kanin at kamatis, lalo na kapag umuulan. Pero ang napakaraming asin sa mga pagkain ito ay ang numero 1 sanhi ng high blood pressure o alta presyon. Kaya kapag laging mataas ang presyon ng inyong dugo, unti-unting nasisira at pumuputok ang maliliit na ugat sa utak na hindi nyo namamalayan. Ang tawag dito ay mini strokes na naiipon sa loob ng maraming taon at nauuwi sa tuluyang pagkaulyanin. Kung kakain ng tuyo, hugasan muna ito sa mainit na tubig para mabawasan ang alat at higpitan ang pagkontrol sa dami ng kinakain. Pang-9 sa ating listahan, mga matatamis na kakanin, cake at pastries. Kagaya ng soft drinks, ang mga matatamis na kakanin tulad ng biko na may sobrang asukal, cake at donut ay mayaman sa refined sugar o asukal na puti. Ang asukal na ito ay mabilis magpapamaga ng katawan at nagpapabagal sa pag-iisip. Napansin niyo ba na kapag nakakain kayo ng marami nito ay bigla kayong inaantok at tinatamat? Ito ay dahil pinapagod ng asukal ang ating katawan. Kung gusto nyo ng matamis dahil naghahanap ang inyong panlasa, mas makabubuti kung sariwang prutas na lang gaya ng papaya, pakwan o saging ang inyong kainin dahil may kasama itong mga vitamina na nagpapatalas ng isip. At ang pang-10, mga artipisyal na pampatamis o diet drinks. Akala ng marami, kapag umiwas sila sa totoong asukal at uminom sila ng diet o zero sugar na soft drinks at juice, ay ligtas na sila. Pero alam nyo ba na ang mga inuming ito ay gumagamit ng mga artipisyal na pampatamis o kemikal para magkalasa ng matamis? Lito ang ating utak kapag nakakatikim ito ng matamis pero walang pumasok na totoong enerhiya sa katawan. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang matagal na pag-inom ng mga kemikal na ito ay direktang nakakasama sa mga cells ng ating utak at nakakapagpataas ng panganib na magkaroon ng demensya o madalas na pagkalimot. Mga kaalaman na hinog. Ang pagkaulyanin ay hindi automatic na kapalaran nating mga nagkakaedad. Hindi porke matanda na tayo kailangan na nating makalimot. Marami tayong magagawa para labanan ito simula sa ating hapagkainan. Ang maipapayo ko ay piliin nating kumain ng mas maraming sariwang gulay, mga prutas at mga isdang mayaman sa omega-3 gaya ng bangus at sardinas na napakaganda para patalasin ang ating utak. Hindi pa huli ang lahat para baguhin ang ating mga nakagawian at alagaan ang ating isip. I-share ang video na ito sa inyong mga pamilya, mga anak at kaibigan para sabay-sabay nating mapanatiling matalas ang ating isip at magkasama pa tayo ng matagal na may malinaw na alala. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat po palagi at God bless po sa ating lahat.